Hello guys, good evening. Nandito tayo ngayon sa aming maliit na playground. Dito tayo sa Cadyante Road. So ang workout po natin ngayon ay mga dalawang set na 400 meter na medyo uphill, and then yung second part niya will be sprints, mga 150 sprints, mga siguro ang gagawin natin muna ngayon, 4 sets na tagtatlaw na tag 150. So nasa na tayo, hindi na natin kailangan ng medyo mahabang endurance ngayon. Ang kailangan na lang natin is to fine tune our pushing and maging injury free tayo bago mag August 30. So today is Thursday ngayon, 6:30 na ng gabi. Medyo maliwanag pa naman, and ang kainaman dito sa may tabi, kahit na umabot tayo ng gabi rito, ay meron tayong street lights. So kaninang umaga, pumunta tayo ng LGU Bayumbong kasi we were invited as a resource speaker on Magna Carta for persons with disabilities. Pero a little throwback, disability affairs officer po ako ng Bayumbong before, pero ngayon ay nasa province na tayo. The same pa rin naman, disability affairs officer pa rin, nagkaroon lang ng konting promotion. So medyo mas malawak na yung ating scope compared sa nung nakaraan na LGU. So it's good to see yung mga kapwa natin PWDs doon, our former colleagues, and of course our Mayor Tony. It's always a blessing to learn from some of the best leaders in Nueva Vizcaya. So kung gusto mong mag-improve, hanapin mo yung mga leaders or mga mentors na pwedeng magturo sa'yo. Si Mayor, bihira lang din magsalita yon noon with me, pero may sense. Malaman. So it doesn't need to be long, concise, pero meaningful. No ti Ilocano ngay ke nya ba ti awag dati Ilocano tigas jay. Medyo nadunong ba? Dunong ko na dati Ilocano eh. Wisdom in English. Meron siyang ganon na part. For a while, medyo naging naging active tayo sa preparation. Kasi meron tayong sasalihan na half marathon by month end, August 30 sa Taguig. So this will be in preparation for November. So tinitingnan natin yung mga races na pwede nating salihan for a while, para sa ganon ay maka-adapt yung ating katawan sa competition. So this will be my first time going out, kung sakali na matuloy po tayo, by God's grace, kung papahintulutan ng Panginoon, ito po yung pinaka first nating outside competition. So I am preparing for November. So itong mga half marathons na sinasalihan ko, mga 10K ganyan dito sa Pilipinas, mga preparation po yon for an international event. Magastos siya actually, pero ganun yata talaga kapag passion natin. So ngayon lang naman din tayo nagkaroon ng opportunities na lumabas
first time natin ma-invite. So sayang naman yung pagkakataon kung hindi natin i-grab yung opportunity. Puros na lang din tayo tanong in the future ng what if sinubukan ko, ano kayang nangyari, mga ganun ba. So yun yung ayaw nating palampasin. Ang pera naman na ibabalik din yan, naiipon, na-earn. Pero yung opportunity na dumaraan, it's once in a lifetime experience. So ganun din yung nangyari sa akin nung nagkaroon ng opportunity para lumipat sa province. Kahit gusto nating mag-stay sa LGU kasi medyo okay naman ang takbo ng ating noon career, pero may mga bagay-bagay tayong kailangan ding i-consider, gaya ng syempre gusto nating mas malawak yung ating scope. Yun yung isa, kasi nga ipinanganak tayo sa family ng mga public servants. And another, we have to also consider yung ating career, yung ating progression. Siyempre lahat naman tayo nag-aspire na sooner or later ay mag-improve. So ganun din po tayo. Nagkataon na merong opportunity sa province, and we have to grab those opportunities. Pero kapag may mga ganong pagkakataon, we have to make sure na prepare din po tayo. That is why for someone na nag-a-aspire ng mga magagandang career, you have also to prepare. Otherwise, kapag dumating yung opportunity tapos hindi ka prepared, most likely medyo hindi natin makukuha ng maayos yung dumating na pagkakataon. So that separates successful individual from others. Kasi nga ang isang individual na laging handa, laging nagpre-prepare para sa future, kapag dumating yung pagkakataon, nag-i-strike yan para sa ganon ay makuha nila yung kanilang mga gusto. So you have to always set your vision. Dapat meron ka laging yung vision. 2 years from now, ano na ako, 3 years from now, ganun, 5 years from now. So way back nung nag-aaral pa ako, tapos nagkaroon ng aksidente, nagkaroon tayo ng bagong vision. So syempre ayaw nating manatili lang sa kwarto, ayaw natin na nandun lang tayo, inaalagaan ng family. So we want to someone na merong silbi, merong ginagawa. So after more than a year sa orthopedic, so I decided to go out. I decided to continue my education para sa ganun ay magkaroon naman tayo ng konting armas pag lumabas tayo. Ito yung lagi kong advice sa mga parents, na wag nilang sukuan yung kanilang mga anak. Ito yung lagi kong sinasabi sa mga kabataan, na kahit anong mga pagsubok na dumarating, kailangan nating i-push through, kailangan nating magsumikap para meron din tayong marating, gawin nating makabuluhan ng buhay. Minsan lang tayo binibigyan ng Diyos ng pagkakataon para mabuhay. But actually, everyday na gumigising tayo, yun ay mga bagong pag-asa, mga bagong opportunities para mag-improve. Ang realidad is yung pagkamatay ang minsan lang, pero ang pagkabuhay natin everyday, meron tayong chance para magbago, meron tayong chance para mag-improve.
Kaya sa mga kabataan diyan na sinasayang lang yung yung pagkakataon ng gustong-gusto ng mga magulang nyo na mag-aral kayo pero hindi nyo binibigyan ng importansya, mag-isip-isip kayo. Huwag nyong hintayin na sukuan din kayo ng mga magulang. You have to be grateful na merong mga sumusuporta. Otherwise, mabigat ang daloy ng biyaya kapag hindi tayo grateful sa mga bagay-bagay. Malaki man yan o maliit na biyaya, yung paggising pa lang natin ay malaking biyaya na yon para magbago yung ating buhay. Unti-unti nabibuild yung discipline. Ang motivation kasi naman lang yan once in a while lang dumarating. Pero kapag nakabuild tayo ng discipline, paulit-ulit natin ginagawa yung mga magagandang bagay para sa sarili natin, mag-i-improve po tayo. So yun lang yung may share ko muna. Magtutuloy na tayo sa ating workout. Sa naman po tayo ngayon, si sprints. Yun. So yun lang, and have a blessed day.